Sa detalye ng ating mga balita, muling pumasok nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising, may international name na Danas. Muling namataan ang mata ng bagyo sa layong 335 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 120 o 50 kilometro bawat oras malapit sa gitna. 150 kilometers per hour. At pagbugso umabot naman ng 185 kilometro bawat oras habang kumikilos pahilagang silangan sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Dahil dito nakataas na ngayon ang signal number 1 sa Batanes. Ayon sa Pag-asa, si Bising at ang hanging habagat ang siyang magdadala ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Inaasahang tatawid naman si Bising sa landmass ng Taiwan at lalabas nito ng northern boundary ng PAR ngayong umaga. Kasama na natin si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Nag-U-turn nga po ang bagyong Bising. Anong latest dito? Alamin natin mula kay Dan Villamil. Dan, good morning. Yes po, good morning po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Huling namataan yung sentro ni bagyong Bising kaninang alas 4 ng umaga sa layong 405 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Isa itong typhoon na may taglay na lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 130 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 180 kilometers per hour. Yung paggalaw nito ay northeastward sa bilis na 25 kilometers per hour. At as of 5 AM today, wala na nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa at wala na rin tayong inaasahang direktang epekto ni Bising sa ating kapuluan. Gayunpaman, dahil sa pag-iral ng habagat, makakaranas pa rin tayo ng maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon at western sections ng Visayas at sa Mindanao. Kaya sa ating mga kababayan, sa areas na ito, especially over Ilocos Region, Zambales at Bataan, maging handa pa rin po tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguhon ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Sa lalalabing bahagi ng ating bansa, especially dito sa rest of Visayas and rest of Mindanao, mas maaliwala sa panahon na ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap. May tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan na may pakulog at pakilat na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, wala ng gale warning na nakataas, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboards ng extreme northern Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng maalong karagatan. Si Angel? Dan, NCR nga kasi pagpasok ko kanina medyo may tuloy-tuloy pa rin pag-ulan. Ano yung inaasahan natin? Opo, itong mga pag-ulan na ating naranasan dito sa Greater Metro Manila area ay dala po ng isang thunderstorm na dulot ng habagat. So, nangangahulugan po, hindi po magtatagal yung mga pag-ulan na ito. Pagsapit ng umaga hanggang sa tanghali ay wala na po tayo inaasahan na mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Mga hanggang ano oras titigil to, Dan? Possible po mga alas 6 ng umaga, wala na po itong mga pag-ulan. So, thunderstorm lang po kasi ito. At as of now, actually yung mga issuance po natin, itong mga localized advisories natin ay thunderstorm advisory po. So, wala po tayo ng kataas na rainfall advisory or heavy rainfall warning. Kasi bagay, wala din kami nadaanan flooded area kahit sa mga underpass. Oo. Usually po, senyales ito na, kumbaga, localized lamang. Kumbaga, itong northern portion area lamang ng Metro Manila yung mga nakakaranas ng pag-ulan. So, hindi po buong Metro Manila yung mga nakaranas ng malalakas ng pag-ulan. Okay. Dan, maraming salamat. Ingat. Thank you. Thank you po and good morning, sir. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa.